Water cooling. Guys, meron itong binaba na machine guys, Lito. Holmium laser to guys. So, ang problema nito is yung low flow yung tubig, water niya. So, nadidetect ng sensor na low flow. Low flow yung water niya. So, kailangan yung pinaka flow ng water niya is mahina. So, kailangan natin titingnan. So, kailangan natin guys, i-drain muna natin yung tubig. So, ito. So, ito guys, gagamit lang tayo ng pan-drain. So, dito yung drain na ano. So, insert lang natin yan. So, i-drain natin yung lahat yung tubig. So, after na drain natin lahat yung tubig guys, kailangan nating mag-refill. So, ito naman yung refill niya. So, i-refill muna natin mamaya. Tapos mag-drain ng tubig. Para malaman natin yung ano niya. Tsaka pag i-refill nito, kailangan yung walang bubbles yung mga tubings niya. So, ayan. Tapusin lang natin mag-drain yung water. Tapos, i-refill natin ulit mamaya. So yun guys, tapos na siyang mag-drain. So kailangan natin is tanggalin lang to. Meron pa. Kailangan matanggal mo kasi lahat yung laman yan guys para wala siyang bubbles. So, ulitin. Kailangan natin mag-refill. So, mag-refill na tayo. So, ito nga pala guys, yung tubig na nire-refill natin dito is distilled water. So, hindi pwede yung mga ordinary water lang guys. So, distilled water guys. Sterile water. Kakabit lang natin yan dito sa may likod guys. Ayan. So, water. Ayan. So, kailangan natin guys, pag nag-refill tayo ng tubig, papaandarin natin yung machine para makita natin yung label. So, para wala sang bubbles guys, lalagyan mo to ng dito. Patuluin natin. So, yun lang natin. Pagkaon ng machine, susi lang natin. So, para makita natin yung water level dito guys.
ito yung error niya guys. Kita mo naman yung error niya is yan, low water. Yan. Low water flow. So, ito yung pinaka-error niya guys. Water flow. So mag-refill muna tayo ng tubig guys. So ayan, nag-refill na siya. Ayan. So kailangan lang natin i-press tong ano niya. Tapusin lang natin guys mag ng tubig, mag-refill para maayos natin. Saan guys yung tubig niya? So tapos na siya guys, mapuno. Inihigop niya guys kasi ito yung ano niya, tubig niya. So antay natin umapaw yan guys para matanggal yung bubbles. So lagyan natin ganyan para mawala yung bubbles guys. So ayan yung tubig guys. So, medyo lumakas na yung pump. Ayan, medyo malapit na mapuno yung tubig guys. So yan. Ayan, mapupuno na. Ayan. So bitawan lang natin to guys. Yan. Kasi ito yung pinaka saraduhan niya guys. Ayan, para mag-refill. Yan. Yan, sarado. Wala nang tubig yan. So, tingnan natin dito. Okay. Mag-ready ba siya? So, yan guys, nag-ready naman na siya. Nag-ready na yung ano natin, machine. So, tingnan natin kung magpa-fire guys mamaya. Pero para guys, para mawala ang bubbles guys, kasi dapat ito guys, yan o, magkaroon siya ng mga bubbles. Kailangan yan, yung pump yan eh. So kailangan natin ipapa-overflow para matanggal yung bubbles. Yan. Yan guys, nag-overflow na. Para yan, para walang bubbles. Yan. So wala na siyang bubbles. So mag-overflow na siya. Yan. So tanggalin lang natin to kasi wala naman ng bubbles. Tanggalin na rin natin to.
na tayong refill ng tubig. Ito guys, common issue niyan pag mga ganito, low level water at saka yung low flow. So, yan yung mga issue nitong machine na to na ano ko. At saka yung magpapalit tayo guys ng after natin magpalit na ano guys, tubig. So, i-ready natin, papayar muna natin kung mayroong pang energy. So, mag-fire tayo guys kung may energy ba siyang lumalabas. Yan. I-ready natin. Yan. Ready natin. So, dito lang tayo sa minimum, 3 Hz, 5. So, try natin kung magka-fire ba. Baka natin yung put switch. So, ipapire natin dito. Yan. Ito guys is hardstone tayo naka-settings. Yan. So, okay naman siya. May power siya. Pero guys, ang napapansin ko siya is wala siyang laser beam. Wala akong nakitang laser beam. So maybe baka yung problema ko is yung ano guys, yung fiber optics ko kasi putol na to guys yung fiber optics ko. So okay sa hardstone, gumagana siya. Ayan. Gumagana. So lipat tayo sa ibang mode. Tayo sa litho dusting. So, may naka-preset na to guys. So, wala kang problema. Yan. Sa pre-dusting niya is 5 Hz. 5 pilot laser. Ayan yan. Tignan natin kung magana. Yan. Standby. Ready. Kailangan guys naka-green yan bago ka aapak. Ayan. So okay naman siya. Walang problema. Ayan. Sumusunog naman siya guys. Sumusunog naman. So okay siya. Mode hardstone. So ginagamit sila sa mga stone, sa hardstone tang usually ginagamit nila guys, kaya dito rin okay naman sa lahat. So wala na siyang error yung low flow. So ang ano ko lang issue guys is yung wala siyang laser beam, yung kulay red. So titingnan natin guys. So bubuksan natin guys, magpalit tayo ng glass. Ayan ito. Magpalit tayo ng ganito guys. Kailangan magpalit tayo ng ganito. Yan. Itong glass na to. So, patay muna natin. Tanggalin natin yung fiber. So, titingnan natin yung ano guys, kung may problema ba. So dito tayo. Tanggalin natin yung pinaka cup. Yan. Gamit tayo ng gloves.
So meron tayong pinapalitan dito guys na lens. Glass yung lens niya. Every pag na-reach na yung maximum patient. So ayan guys, yung nasa loob na yan. Yan. Sa loob na yan, tatanggalin natin yan. Tapos, palit. So ito guys, ito yung papalitan natin. Ito, tanggalin mo lang yung ano dito guys. Allen key. Then, tanggalin mo tong pinakaano niya. Nut. Titingnan mo to guys kung sunog na. Pag sunog, papalitan mo. Palitan natin. Pag ano. Pag nakita mong sunog na siya, so palitan natin. Kinihila lang naman to. So yan guys. So yan. Kitang-kita na may ano na, marka. So ano na siya. Pero pwede pa naman siya guys. Kailangan mayroon na talaga siyang marking na ano na. Ano. So magpalit na tayo nito. So papalitan natin yan. Meron tayong pampalit yan. Meron akong spare dito na dalawa. Ayan. So meron akong spare. Papalitan natin yan. Kasi sunog na guys. Tingnan mo. Ayan. So palitan natin. So ito yung bago. Kung mapapansin mo yung bago guys, ayun o. Clear. Malinaw na malinaw, walang lamat. So ito kasi dito kasi dumadaan yung fiber optic guys. Tanggalin mo natin ano. So ito. So hindi mo pwedeng ikabit ng baliktad to. So meron namang guide. Hindi naman papasok yan guys pag hindi na ipasok sa guide. Yung spare mo may kasamang tornilyo na din yan. So ayan, ito. May kasama na siyang tornilyo guys. So walang problema. So i-screw lang natin. Pagka-screw, hand tight lang yan guys . So kailangan natin ng hand tight yan guys. Tapos i-align lang natin to . So ito guys, guide lang naman tong allen key dito. Guide lang yan. So nakakabit na natin. Yan. So napalitan na natin guys.
Tapos na guys. Ganun lang yun. Tapos, testing na natin ulit. So, nakalagay no fiber. So, gusto natin yung fiber. Okay. So, fiber natin is 550 micro Yan. So, try nating mag standby. Verify the fiber. Okay. Yan. Wait. Ready. Then, papire tayo ng 3 Hz. Try natin. Ayan guys. Okay na. So, ganoon lang guys. So, malakas ang ano niya. Ito kasi, ito yung Lito Holmium Laser na 2100 na model namin. Ito yung ginagamit pang durog ng bato. Dati ginagamit namin guys is yung lithotripsy machine, yung shockwave. Electromagnetic. So, meron na ngayon bago ngayon yung laser naman. So, laser na pandurog ng pambasag ng bato. So ito guys, mas maganda kasi hindi ito harmful. I-insert lang to sa target, tapos yun na. So titirahin na nila dudurugin nila yung bato mo guys. So napakaganda yung accuracy nito guys sa pagdurog ng bato. Hindi tulad ng mga shockwave, matagal yung durugan ng bato doon. Dito talagang ano mo lang, ilang minuto lang durog na yung bato mo guys. And guys, so okay na siya. Hanggang dito na lang guys. So yun lang yung problema niya pag nagkaroon sa ng low flow water at saka yung water level error. Palit ka lang ng tubig. Kailangan i-drain mo, tanggalin mo yung bubbles para hindi siya mag-e-error ng maglo-low flow. So yun, ganoon lang.